Wala pa si Sai. Saan na ba yun? Tagal naman. Tagal naman na yung late. My God. Ay, Wala pa si ma'am. lapat eh. Oh. Parang pagod na pagod ka na naman. Oo nga. Ano nangyari sa'yo? Kasi bumahay pa ako, galing pa akong Provincia. Wow, main character siya. Ano ba ganap mo last week? Chichika ako kung chichika din kayo. Ay, God. Oh. Wala pa na kasi. Ito na nga. As someone who is not that religious pero lumaki sa Catholic na pamilya, alam ko na importante talaga na umuwi ako nitong Holy Week sa Cavite. Napansin ko kaagad na Holy Week na pala nung puro gulay at isda ang ulam namin. Tuwing Biyernes kapag Holy Week, mapapansin mo talaga na walang masyadong lumalabas sa mga bahay nila. Sa lugar namin, nagkaroon ng mga prosesyon at mga parada. We can also notice how most of the establishments are closed every Friday. At onti lang yung mga public transportations. Pero bumabalik naman ito pag Sabado. Ang linggo naman ay pinaniniwalaan nila na pagkabuhay ni Jesus o Easter Sunday. Last Sunday, after church, we gathered at our grandmom's place. We celebrate Easter by being with family and most importantly, videoke. At yun ang aking ganap ng Holy Week. Wow, kabog na kabog. Parang masarap yung bangus ah. Eh ikaw, Harvey. Almost everyone in my family are Catholic, so we really observe the Holy Week. Nakasanay na namin na gamitin yung time na to magsama-sama as a family. Nung bata ako, umuwi mga families ng tito and tita ko and we would sleep sa bahay ng lola ko. I remember always looking forward sa Holy Week kasi I can finally see and play with them. Especially, di pa uso mag-phone noon and we get to play larong Pinoy. It has always been that way naman, but now that we all grew up and I'm studying na yun sa city, ako naman yung inaabangan nila umuwi. Kahit na ngayon, hindi na kami nakukumpleto magpipinsan, I'm still happy that some of us still meet from time to time. Eh, ikaw, Ichan, ano bang ganap mo? Ayun, naligo. Ha? Ha? Swimming ata, te. Naligo nga. Swimming. So today is Good Friday and 11:49 AM na. Naligo na ako na maaga kasi sabi nila bawal daw maligo after 3 PM during Good Friday dahil magkakaroon daw ng dugo sa tubig. Hindi ko alam yung exact reason kung paano nag-arise yung belief na iyon before. Pero nung Palm Sunday, sa humiling ni Father, sinabi niya kung paano nag-stem out yung belief na ito. Before daw kasi, yung mga nagpepenitensya, after nila magpenitensya, tumatalon sila doon sa river. And doon sila naglilinis ng katawan. Since dugoan yung katawan nila, nagpa-flow yung dugo doon sa river. And most of mga tao noon, naliligo doon sila sa ilog. And syempre, ayaw mo na maligo sa dugoan na tubig. So, ang ginagawa nila is, naliligo sila ng maaga para di na nila maabutan yung mga nagpepenitensya na naglilinis doon sa river. Although ngayon, di na masyadong applicable yung belief na iyon dahil mayroon na tayong faucet and wala naman na masyadong naglilinis ngayon sa ilog. Pero marami pa rin naniniwala, lalo na sa mga matatanda. Kayo, naniniwala pa ba kayo sa ganung pamahiin? Kung sa inyo bawal maligo after 3 PM, sa amin bawal mag-ingay. Ay te, kung ikwento mo na lang kaya. Ang dami sinasabi. Noong bata ako, tinuruan ako ng aking magulang tungkol sa mga tradisyon namin tuwing Semana Santa. Isa na rito ang hindi pagkain ng kahit anong uri ng karne. Kaya nitong Semana Santa, nagluto ang aking mama ng iba't ibang uri ng pagkain, tulad na lamang nitong lumpiang toge. Sabi ng aking magulang, kaya raw bawal kumain ng karne tuwing Semana Santa ay dahil si Jesus at ang kanyang mga apostol ay kumain lamang ng tinapay hanggang sa kanilang Last Supper or ang Maundy Thursday. Kaya, pinagsaluhan naming pamilya ang pagkain na gawa ng aking mama. Sinabihan din ako ng aking magulang na bawal mag-ingay tuwing Good Friday, ang araw na namatay si Jesus. Pinagbabawal nila ako na sumigaw, tumawa ng malakas,
at gumawa ng ingay na hindi maganda sa tenga upang magbigay ng respeto sa araw na namatay si Jesus. Kaya noong Good Friday, tahimik lang ang aming bahay at gumawa kami ng iba't ibang aktibidad. Ikaw, Ken, anong mga ganap nyo ng Holy Week? Hindi ako katoliko pero umuwi ako Laguna. Ang Semana Santa ay isa sa mga bagay na palagi kong inaantay dahil matapos ng 3 buwan kong pamamalagi sa Maynila ay makakadalaw muli ako sa aming probinsya. Ang aming pamilya ay hindi katoliko kung kaya't wala kami masyadong sinusunod na mga tradisyon tuwing Holy Week. Ginagamit lamang namin itong paraan upang kitain ang aming mga kaibigan at kapamilya. Ngayong Holy Week ay nagkaroon kami ng mabalot clan reunion kung saan nakita ko muli ang aking mga tito at tita at mga pinsan ko na nakakatawa mang isipin ay karamihan sa kanila ay di ko kilala. Ay, siya nga pala yung tatay ko. Ganda ng boses, no? Siyempre, di ko naman na yan. Bale, yun lang naman naging ganap ko nung Holy Week. At ngayon ay pabalik na muli ako ng Maynila. Di kala ko marunong ka kumanta. Oo, be. Pag nakatakip tenga mo. Si Allison naman. Ano bang ganap mo, Alin, ng Holy Week? Ayun, di kami katoliko so ginawa namin ay. Since my family and I are not Catholic, our Holy Week tradition is to bond together and go on vacation. This also includes our extended family, whether the father side or the mother side. Since most of the adults are busy with work and their life, this is the only time where we can relax, talk about the happenings in our life for the past year, and overall, just have fun. This is also the only time our family is complete, as my sister lives away from home due to her work. Here in this vlog, we were able to go to the beach together, swim, cook, play, and even just sit in silence together. And as the youngest in the family, it feels great seeing everyone together, having fun. Ay, marami pala sa inyo umuwi sa mga relatives nyo, no? Ikaw, Zen, anong ganap mo nung Holy Week? Ayun, munta akong probinsya, tapos Hindi kami Katoliko at wala kaming ginagawang mga tradisyon tuwing Holy Week. Pero isa sa mga naging masayang selebrasyon ito sa akin ngayong taon dahil umuwi kami ng probinsya ng aking pamilya para magkaroon ng reunion at doon ko nakasama ulit ang mga tito, tita at mga pinsan ko. Naging masaya ito sa akin kasi halos ngayon na lang ulit kami nagkita-kita after so many years. Masaya lang sa damdamin na kahit ang tagal na naming hindi nagkita ng mga pinsan ko ay close na close pa rin kami. Kung ano-ano ang ginawa namin para masulit ang oras na kami ay magkakasama. At nakakalungkot man na kami ay nagkasama lang ng maiksing panahon, it was still memorable and enjoyable. At doon nagtatapos ang mga ganap ko para sa Semana Santa. Ang galing, no? Iba-iba talaga tayo ng tradisyon tuwing Holy Week. totoo. Ang kultura ay ang mga bagay na nakagawian na ng mga tao from generation to generation. Isa na dito ang iba't ibang mga halimbawa ng mga tradisyon na ginagawa ng mga Pilipino tuwing Holy Week na na-integrate na sa kanilang kultura. Ang gusto kong kultura tuwing Holy Week ay nagkakaroon yung pamilya namin ng pagkakataon na makapag-bond sa iba't ibang lugar. Kaya lang, ang problema, tuwing Holy Week, maraming tao sa labas, kaya nakakain yung oras sa pagbiyahe. Isa akong Pilipino at nasa kultura ko at ng iba kong kapwa Pilipino ang pagbibigay ng respeto sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Para sa akin, isa itong magandang bagay dahil mayroon tayo mga Pilipino na isang magandang bagay na umiikot sa salitang respeto. Kaya, mahalaga na mapanatili ang kulturang Pilipino dahil ito ay nagbibigay din ng kahulugan sa salitang Pilipino at pagka-Pilipino. Ang pinakamagandang paraan upang mapanatili ang kultura ay ang patuloy na paggawa nito. Maliban pa dito, importante din ang pagpasa ng kultura sa mga nakababata dahil ang pagpasa sa susunod na henerasyon ang magpapanatili ng mga tradisyon.